ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Good morning! Magandang umaga po mga kapuso. Si Melo Tautrado po ito. Ngayon ay Biyernes na, Simbang Quiapo ngayon. At ngayong araw na ito mga kapuso, medyo meron pa rin tayong mga pag-ulan-ulan. Ha? Meron po isang low pressure area na namataan. Hindi lang pala isa, dalawa pala. Kundi dalawang low pressure area po ang natagpuan nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas ngayon bukod pa sa umiiral na Intertropical Convergence Zone o ITCC. Dalawa pala ito, kambal na LPA. Ang isa pong namumong sama ng panahon ay namataan na may layong 520 kilometro sa silangan-hilagang bahagi ng lungsod ng Surigao sa Surigao del Norte, habang ang isa namang LPA ay may layong 215 kilometro sa silangan-hilagang bahagi po ng Infanta, Quezon. Dahil sa namumong sama ng panahon, ang Visayas at mga reyon ng Davao, Sorsogon at ARMM ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pagulan at pagkulog at pagkidlat. Magkakaroon din ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pagulan at pagkulog at pagkidlat sa mga reyon ng Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos at mga lalawigan ng Aurora at Quezon. Habang ang Kalakang, Maynila at nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong pagulan, pagkulog at pagkidlat sa bandang hapon o gabi, dulot naman ng localized thunderstorm. Good morning! Ito ang saksi sa Double B. Alas 6:04 ang oras sa buong Pilipinas. Kahapon mga kapuso, muntik na magkawindang-windang ang kuryente. Hindi ba? Nagkaroon po ng manipis na reserbang kuryente ang Luzon Grid kahapon. Kaya kahapon po ay nilagay ng National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, sa yellow alert. Ang grid alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali at alas 2 hanggang alas 3 naman ng hapon. Ito po ang sinasabi ng NGCP. Sabi ng NGCP, 10,473 megawatts ang naging available capacity kumpara sa peak demand na 9,676 megawatts. Kunting-kunti lang, ano? Kung may bumigay na planta, yari na naman tayo. Oo. Bandang alas 2:30 ng hapon, inalisa po ng NGCP ang yellow alert dahil sa sapat na generating capacity na bunsod ng mababang actual demand. Ay, salamat naman. Actual ang sumigaw ng... Nako po. Ito po ang isa sa mga nangyari kahapon. Kasi kahapon, nakausap natin ang tagapasilita ng Manila Police District at binabantayan ng mga kasama natin dito na mga tagapagbalita na labas yung lugar kung saan po nangyari yung hazing ng Aegis Juris Fraternity. Ang pinakahuling balita po ay napasok na po ng mga otoridad dyan. Napasok na ng mga pulis ang frat library ng Aegis Juris Fraternity sa kanto ng Navarra at Laonglan Street sa Sampaloc, Manila. Sa frat library, pinaniniwala ang ginawa ang hazing na ikinamatay ni Horacio Castillo III. Natagpuan ng mga kagawad ng SOCO, PNP SOCO at MPD Homicide Section sa frat library ang tatlong pamalo, mga kapuso. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Saksi sa Double B. Kaya tayo'y dadako na doon. Silipin na natin. Yang fraternity library na yan, ang oras ay alas 6:06 na. Sa Sampaloc, Manila, mga kapuso, nandun nakatutok. Si James Agustin nakakordon pa rin. 24/7 na binabantayan ng mga pulis. James Agustin, James, kumusta dyan, James? Kuya Melo, magandang umaga sa iyo. Nakakordon pa rin at 24 oras na binabantayan ng mga pulis itong frat live ng Aegis Juris Fraternity. Dito yan sa Laonglaan, corner Navarra Street sa Sampaloc, Maynila. Kung makikita mo sa akin likuran, Kuya Melo, no? Ito mismo yung frat live. Live ito, nakuha natin via Skype dito sa Sampaloc, Maynila. Bagaman nga naisilbi na ng Manila Police District yung search warrant kahapon dito sa frat live, ay bago tayo umere ngayon ay nakausap natin sa telepono si Superintendent Erwin Margarejo, ang tagapagsalita ng Manila Police District, at sinasabi niya sa atin na ang validity nitong search warrant ay 10 araw. Kaya may malaki ang posibilidad na pasukin muli ito ng SOCO at iproseso ulit at maging ng mga tauhan ng MPD Homicide Division. Kahapon nga, Kuyang Melo, ay na maiproseso ito ay nakuha dito yung 3 pamalo
iba-iba pa yung kulay mula dun sa litrato na nakuha natin sa source. At ginamitan din ito ng ultraviolet light kung saan nga na-detect ang ilang patak ng dugo. At meron din na mga body fluid. Ngayon, maingat na ang Manila Police District sa pagsasabi sa atin kung ano ba yung mga indikasyon nito, kung posible ba dito ginawa yung hazing dahil hawak na nila yung kopya ng ilan doon sa mga CCTV. Ayun. Kung mapapansin mo, Kuya Melo, dito sa labas ng front live mismo ng Aegis Juris ay merong camera, CCTV camera. Oo. Yung CCTV camera ay nakalagay mismo dito malapit sa entrance nitong front live. Pero hindi ito gumagana. Nung Monday pa natin tinitingnan ito, hindi ito gumagana. At nang pasukin nga ito ng SOCO kahapon, ay wala nang nakuha na hard drive na posible naglalaman ng recording nitong CCTV. Bale, hindi pa natin sigurado, Kuya Melo, kung ngayong araw ay babalikan ito ng SOCO at ng MPD Homicide. Pero ang sinasabi sa atin ng mga pulis mula sa UBA PCP, ang utos sa kanila, bantayan pa rin ito 24 oras at ang shifting din nila, tig-12 oras. Kuya Ayun. Melo. Okay. So, walang nakuhang CCTV recording. Tama ba yon? Wala, Kuya Melo, pero may mga CCTV recording dito sa paligid mismo Oo. kung saan matatagpuan itong gusali na ito, Kuya Melo. Ilan ang camera sa loob ng yung kwarto, yung library? Sa pagkakalam natin, Kuya Melo, mula sa Manila Police District ay wala mismo Wala. camera sa loob. Okay. Ang may camera lamang dito na posible makatulong doon sa investigasyon sana at hindi nakita yung hard drive ay yung isang camera na nandito sa labas ng gusali sa mismong entrance Oo. ditong front live na ito, Kuya Okay. Melo. Sino nga nakakasiwa? Sinong in charge o in custody bago pa pumasok ang mga investigador? Yung CCTV recording, kung meron man. Yung sinasabi sa atin, Kuya Melo, yung CCTV recording mismo dito sa harapan ng front live ay mismong Aegis Juris Fraternity kasi. Okay. Sila na mismo yung makakasagot kung nasaan yung yung hard drive na naglalaman ng CCTV recording dito Oo. o kung hindi ba gumagana. Kasi yun yung mga question dito, hindi ba gumagana itong CCTV talaga na to o posibleng tinanggal lamang yung hard drive na to at hindi pinagana yung CCTV matapos na yung insidente kasi dito pinaniniwalaan na naganap yung hazing right kay Horacio Castillo III. Kuya Melo. So ang may hawak din pala ay ang Aegis Juris. Akala ko, kasi ano yun nasa labas na, yung CCTV camera, di ba? At Oo, at yung library ay isa lang. Ito, kita mo to, iba-ibang unit yan magkakatabi, may mga katabi pa. Yung ba mga katabi na mga unit na yan, dyan sa building na yan, ay sa Aegis Juris din, sa iba ng tenant. Iba na yung tenant. Ang sinasabi sa atin, Kuya Melo, isa lamang kung ano yung makikita mo dito sa atin ngayon dun sa live. Oo. Kung ano yung nakalagay lang na Aegis Juris Fraternity, Oo. yun lamang yung nirerentahan nitong fraternity na to dito sa lugar na ito. Ayun, Kuya so Melo. nakuha na ba kung sino o anong kumpanya ang nagmamay-ari niyang sali na yan? Alam mo, Kuya Melo, base doon sa pagtatanong natin at sa Manila Police District, sinabi na rin sa Senate investigation ni MPD Director Jix Coronel na ang may-ari ng lupa dito kay natatayo na gusali ay isang Vicente Garcia. Opo. Samantalang yung may-ari naman ng gusali kung saan umuupa itong Aegis Juris Fraternity ay mula sa isang Teofila Garcia. Teofila. Ngayon hindi pa Teofila. natin nakokontak ito, Teofila Garcia. Hindi pa natin nakokontak itong mga to at kung anong kaugnayan ni Vicente kay Teofila, hindi din natin alam. Kuya Melo. Ayun, matagal na daw bang umuupa dyan yung Aegis Juris dyan sa gusali na yan? Sa pagtatanong natin doon sa mga security na nagbabantay dito, matagal-tagal na rin. Hindi lamang nila malaman, hindi lang nila masabi kung ilang taon na, Kuya Melo, umuupa. Pero matagal na rin daw na dito may opisina itong Aegis Juris Fraternity. Ayun, at kamo, mayroong mga security guard. Nung panahon ba na mangyari yung hazing, may mga nakaposte na security guard dyan ang yung gusali? O Kuya Melo, meron Ang kapasipasin lang kasi dito, may entrance kasi doon sa may bandang gilid. Kung ikay nakaharap dito sa gusali at ikay nakatayo dito sa area ng Laong Laan, dito sa gawing kaliwa kasi na doon yung security nitong gusali. Oo. Para doon sa mga nasa taas. Kasi itong building na to, hindi lamang to first floor, hindi second floor. Meron pa kasi mga umuupa doon sa bandang itaas. Pero dito sa baba, wala na nagbabantay. Dito sa baba kung saan mismo matatagpuan itong inuupahan na unit ng Aegis Juris Fraternity, Kuya Melo. Salamat, James, ha? Sa ngayon, Kuya Melo, kung mapapansin mo, hindi man natin nakikita dito yung mga pulis, pero nakapaligid dito yung mga pulis, wala silang pinapayagan na makalapit at tayo din ay humingi ng permiso na makalapit. Kung makikita mo naman talaga, may police line dito sa labas
ng Frat Live ng Aegis Juris Fraternity. Dito pa rin yan sa Sampaloc, Maynila. Ang inyong kapuso, James Agustina, GMA sa Paradyo, DCWB, walang hinigilingan, walang pinoprotektahan. Ito, ang sama-sama nating pagiging saksi sa Alas Double B. 6:13 at mabuti malinawan na natin kung ano pa mga nakuhang impormasyon. Mula dyan sa loob ng library ng Aegis Juris Fraternity dyan po sa Sampaloc, Manila, ang Manila Police District, ito yung mga nag-imbestiga. Sa linya po natin, Police Superintendent Erwin Margarejo, spokesperson ng Manila Police District. Superintendent Margarejo, magandang umaga po sa inyo. Hello. Magandang umaga din po sa inyo, Sir Mel, at sa inyong mga tagapanood at tagapakinig sa DCWB. Magandang umaga po sa Opo. inyo. So ang nakuha po ay tatlong paddle. Tatlong paddle po yun. Napakita na po natin yun sa video, yung tatlo na yan. Itong tatlong ito. So, maliban po dyan, meron pa ho bang ibang mga ebidensya na nakala po ang SOCO at saka ang MPD homicide? Well, marami po tayong nakuhang pieces of evidence, physical evidence at forensic evidence. Pero sa ngayon, hindi ko ba po i-disclose specifically, considering yan po ay under process pa ng ating SOCO and for comparison purposes pa po yan. Mhm. Kaya mahirap pong i-disclose yung mga pieces of evidence na nakuha po natin doon sa Front Library, considering na wala pa nga pong conclusive na result yung gagawing comparison doon sa mga ebidensyang nakuha po natin. Opo. Pero yung mga paddle na yan, meron po may mga blood stains po, di ba? At saka yung tawag doon, yung kung anong klase pa mga likido po nakita doon. Tama ba yun, Superintendent? Well, may possibility po yan na meron po yung blood stain kung yan po yung nagamit doon sa alleged paternity hazing na naging sanhi ng pagkamatay ni Mr. Horacio Castillo III. Aside from blood stain, meron din pwedeng merong fibers yan, like pwedeng gem fibers or skin fibers na pwede nating i-match doon sa katawan ng ating biktima na si Mr. Horacio Castillo III. Kaya we are coordinating with the family. Opo. Dahil kailangan po natin ng comparison. So, tama po yun kasi kukuha pa rin kayo ng sample, di ba? Specimen doon sa namatay si Horacio Castillo III para maikumpara kung ano man po yung mga nakita doon o na-lift doon sa crime scene. Tama ba yun? Opo, tama po yan. Kasi po yan po yung proseso ng mga pieces of evidence like forensic evidence na nakuha po natin doon sa area sa Front Library. Opo. At sa ngayon po, yun po yung gagawin ng ating SOCO. Kaya ako po humihingi ng paumanin na hindi pa po namin pwedeng i-divulge or i-disclose. Opo. Kung kasi po wala pa pong conclusive na resulta yung mga ebidensya nga amin pong nakuha. Opo. Teka, nailibing na po si Acho Paano ho ba yon? Pwede siguro yung mga kamag-anak kung ang gagamitin po ay DNA sampling. Tama ba yon? Opo, kasi ano lang na po yan swab. May tinatawag pong swabbing. Sinaswab po yung may inilalagay pong chemical and then isaswab po yung ebidensya at pwede din po yan iswab doon sa saliva or sa body fluids ng ating biktima na for DNA testing. Opo. Yung may CCTV camera pala pero nasa labas at nawawala daw po yung recording ng CCTV, Superintendent. Well, kung nawawala po yan, no, dun po sa CCTV at apparently merong nawawalang CCTV to include yung mismong hard drive ng CCTV, that is an indication that you are covering up something. Opo. So ano Kasi kung yung CCTV na yan, naka-install naman dyan before at yan ay totally gumagana. Tapos after the alleged paternity hazing, bigla na lang nawala yan. Opo.
Well, isa lang po indication yan. O, paano We are covering up something. paano ma-establish na ay gumagana at pagkatapos nitong matapos na yung insidente, nawala, Superintendent? Ayun nga po, kaya nga po pinag-aaralan po natin, we are contemplating on filing obstruction of justice doon sa mga posibleng suspect na nag-distort po Oho. ng mga pieces of evidence Oho. doon po sa lugar. Considering na ang ebidensya po, hindi po yan nagsisinungaling. Opo. Pero, teka, dyan ba sa Maynila, katulad ba kayo dito sa Quezon City, na lahat ng mga establishmento, mayroong mga CCTV na nakakabit sa mga gusali, Superintendent? Well, usually sa bawat barangay po, meron pong mga CCTV na nakalagay dyan sa mga public places, mga matataong lugar. And we are also encouraging yung aming mga establishment dito po sa Manila na maglagay po sila ng CCTV considering na napakalaki po lang ang role ng CCTV sa solution po ng mga kaso. Hindi lang po dito sa Manila Police, dito po, nationwide or worldwide po. So, wala pong mga ibang establishmento dyan, halimbawa yung mga katapat o mga katabi, na maaring nakakuha ng footage mula doon sa harapan ng Aegis Juris Library, Superintendent? Well, may nakuha po tayong mga footage. Opo. At meron din po tayong nakuha mga testimonial evidences corroborating the CCTV footage na nakuha po natin. At isa po yan sa mga ipipresent po natin sa preliminary investigation. Na-establish ho ba doon kung sino po yung mga pumasok at lumabas doon sa Aegis Juris Library? Opo. I cannot discuss details ng aming complaint, no? Considering na meron na pong preliminary investigation on October 4 and October 9. So, yung mga detalye po, hindi po natin pwedeng i-discuss. But I can assure you na nakalagay po doon yung mga CCTV na pwede po nating gamitin as evidence doon sa nangyaring pagkamatay ni Mr. Horacio Castillo. Opo. Teka, ang sinasabi po, yung nakuha na warrant o search warrant ninyo ay ang effectivity lang po ay 10 araw, Superintendent. Sapat na ho ba yun para malikom nyo lahat ang kailangan nyo mula doon sa crime scene? Well, tama po kayo, no? 10 araw po yung validity at malaki po yung possibility na babalik pa po yung ating SOCO team at yung iba po pong member ng nag-i-inspect po doon sa o nagko-collect ng ebidensya sa front library, yung ating NPD homicide, yung ating applicant na District Special Operations Unit. Well, yung 10 araw po, definitely maaaring sapat na po yan sa paghahanap. At yung front library, hindi naman po ganoon kalakihan. At sa tingin ko, yung 10 araw ay sapat na po yan ibinigay ng judge sa Manila Police District. Teka, si Horacio Castillo III, siya lang ba yung sumalang nun dun sa hazing nung panahon na yun o may mga kasabay siya? Well, allegedly, no, solo batch po si si Mr. Horacio Castillo III. At apparently, meron siyang mga kabatch pero mas naunang na-schedule yung final rights ng mga kabatch niya. Kaya siya ay nahuli at siya yung naging solo batch. Kung sakali po na itong paddle na ito, itong 3 paddle na ito ay ginamit lahat kay Atyo, walang iba dapat na blood stain ng ibang tao ang maaring nandyan, Superintendent, at kanya lang. Tama po kayo, no? Kaya nga po, gagamitin natin yung mga nakuha na pieces of evidence na nakuha natin for matching or comparison. Kasi po ang forensic evidence, yan po ay exact science na isang modern technology po na
ginagamit po ng ating kapulisan o law enforcement agency para magkaroon po tayo ng conclusive evidence para pagdating po sa korte ay meron po tayong matibay na ebidensya. Maliban na lang kung ginamit sa iba yan, tapos hindi nilinis, tapos ginamit uli sa kanya, maaaring may iba pang mga klase ng dugo na nandyan sa ibang tao, maliban kay Acho. Ano po, Superintendent? Opo, pero alam naman po natin na meron po kasing prosesong ginagawa. Opo. Meron pong mga chemical solutions na inilalagay dyan para malaman po natin yung conclusive result during the matching. Okay. So, walang ibang pwedeng pumasok dyan, kundi mga pulis at saka pulis lang ng Manila Police District at saka Soko lang po, ano, dyan sa crime scene na yan. Dahil yan po ay dapat i-preserve, Superintendent, ano po? Tama po kayo at hanggang sa ngayon po ay pinababantayan po natin yung lugar dahil inaantay pa po natin yung ating Soko team kung sila po ay pabalik pa dyan sa lugar para mahalap po ng ibang ebidensya. Okay. Salamat po na marami sa panahon nyo, Superintendent Margarejot. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Si Police Superintendent Erwin Margarejo, spokesperson ng Manila Police District. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B! Saksi sa Double B! Alas 6:24 na po ang oras, mga kapuso. Ay, sa hirap ng buhay ngayon. Nako, daming mga kung ano mga iniisip. Dapat wise kayo. Sa pamamili po ng mga grocery items, dapat marunong kayo maging mapanuri at maghanap ng tindahan na pwede nyo po maging kapartner sa pag-budget man o pagninegosyo, mga kapuso. Mayroon po tayong nadiskubre. Yan po ang pinupuntahan ng mga tindahan para bilhin ang kanilang mga paninda. Diyan po namimili ang iba't ibang klase ng tindahan gaya po ng sari-sari stores, mini groceries, mini marts at kung ano pa. Bakit? Dahil po dyan, wholesale ang presyo at ang dami pang promos na magbibigay po ng extra savings sa mga customers. Siyempre, pag murang presyo at maraming savings, malaki din po ang kita, mga kapuso. At alam nyo ba kung ano pong tindahan to, itong sinasabi natin, itong binabanggit natin? Ultra Mega Supermarket. Diyan po sa Ultra Mega, mga presyo ng produkto ay mababa na mas pinababa pa. Talagang presyong pang negosyo at dahil binibigyang importansya po ng Ultra Mega ang kanilang mga suki, taon-taon may handog po ang Ultra Mega na napakalaking event. Exclusive ito para sa kanilang suking wholesale customers. Ito po ay ang Ultra Mega Trade Expo. Gaganapin po ngayong October 6 at 7 sa PICC. Sa katutak na cash ang ipararaffle, may pakotse pa at trip abroad. At di lang po yan, meron ding pa-dinner concert. Saan pa kayo? Sa Ultra Mega lang po, may ganyan. Invitational po ito, mga kapuso. Kaya yung po mga suking wholesale customers ng Ultra Mega, abangan nyo po yung invitation nyo para sa Ultra Mega Trade Expo sa October 6 at saka sa October 7, mga kapuso. Alas 6:25 na. Mga kapuso, maging maingat sa pagbiyahe, lalo na kung may dala kayong sariling sasakyan. Para safe ang pagmamaneho, i-check muna ang inyong sasakyan bago bumiyahe. Para masusi ang pag-check sa inyong sasakyan, gawing gabay ang acronym na Blow Baggets. B for brakes, L for lights, O for oil, W for water, B for battery, A for air, G for gas, E for engine, T for tires, at S for self. Ingat sa pagbiyahe at pagmamaneho, mga kapuso. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programa Saksi sa Double B! Good morning! Ito ang Saksi sa Double B! Saksi sa Double B! Oy, baka may lakad kayo dyan. Alas 6:30 na po ng umaga ang ating oras, mga kapuso. Sa mga Uber at saka Grab drivers, magandang umaga. Saksi sa Double B! Maligayang pakikinig sa inyo. Maligayang pakikinig. At merong tagubilin sa inyo ang PIDEA. Bakit PIDEA? Ano kinalaman ng mga Uber at Grab drivers sa PIDEA? Sa droga. Pag sinabi mong PIDEA, lumalaban yan sa illegal na droga, mga kapuso. Ito, ganito. Ang PIDEA, ang sabi ng PIDEA, kayo mag-ingat-ingat kayo, mga Grab at saka Uber taxi drivers. Uber drivers. Saka Grab drivers. Yan. Na baka kayo ay
maging maging courier ng kung ano-ano katulad ng drugs. Mahirap na wala kayong kaalam-alam. Ayun. Courier. Alagatos, good morning. Oo, yun na nga yung pinaka-objective Oo. ng Philippine Drug Enforcement Agency. Parang maging ano kayo, maging drug mule. Oo, dahil sa kagustuhang Oo. kumita, di ba? Oo, oo. Makapagbiyahe. Oo. Tanggap lang kayong tanggap ng mga packages, ng Oo. mga padala Oo. mula sa inyong mga pasahero, mga customer. Di ba ganyan yung sa ibang bansa, yung mga bibiyahe, mga OFW kuno. Babayaran ka ng $1,000, siyempre, tuwan-tuwa ka na. Medyo malaki yun. May papadala lang sa'yo na isang pakete Oo, o oo. kung ano-ano man. Oo. Tapos pagdating mo dun sa kabilang bansa, Oo. makukulong ka. Dadampunting ka na. Ayun, yung mga yung mga tawag doon, yung mga maleta. Mga maleta. Oo, oo. Mga kunwari, akala mo, sapatos lang ang laban. Di ba yung sino yung nakakulong ngayon sa Indonesia? Si Mary Jane. Mary Jane Veloso. Veloso. Di ba? At saka maraming iba pa. May mga napugutan na ng ulot. Di ba? May namatay na sa Yun. China, binili Oo. sa China. Oo. Yung si Sally Ordinario yata yun, kung di ako nagkakamali, yung Yun. pangalan Oo. binitay yun sa China dahil na rin sa talagang kaso ng pagdadala ng illegal na droga. Siyempre, sa abroad yun. Dito sa Pilipinas, baka ganyan din ang mangyari. Di ba? Oo, Kung hindi tayo mag-iingat sa Totoo mga yan. padala-padala na yan, di ba? Totoo yan. Ikaw, maayos ka naghahanap buhay. Oo. Pumapasada ka lamang sa Uber at Grab. Oo. Pagkatapos, hindi mo alam, dun sa dadatnan mo, nakabang na pala mga operatiba ng PIDEA. Ayun. Di ba? Teka, paano gagawin ng mga ito bang mga Grab tsaka Uber okay lang sa kanila yung padala lang, walang pasahero nakasama? Ay, meron na May ganon? ganung mga serbisyo na Oo. ginagawa ang Uber at saka Grab. Oo. Kunwari, kakausapin mo, di ba? Ibibigay mo naman yung lokasyon kung Oo. saan kayo magkikita. Oo. At automatic, alam naman kung saan dadalhin o saan mo dadalhin ang pasahero. Oo. Kapag ang kadalasan ng ginagawa ng iba, sa halip na sumakay yung pasahero, merong bag na ipapadala. Pakitala na lang to sa bahay, parang ganon. Ayun, Yung nangyari kay Horacio si Acho. Castillo III. Oo, di ba, nung- Yung kanyang mga gamit, pinadala niya, pinauwi niya sa kanilang bahay. Ano nga yun? Grab ba yun? Grab? Grab yun. Ayun, kaya yung Grab driver na yun, napatawag din yun. Oo. Imbestiga rin yun no? Di ba? At sinabi niya, ako po ang nagdala. Pinakiusap po ni Acho. Oo, ano lang po ako, Yun. napag-utusan lang po ako. Yun. Ngayon naman, ang napaalala ng PIDEA ay baka naman yung mga padala-padala na yan, Naglalaman ng droga. naglalaman ng droga yan. Kaya Yan. kailangan kayo mga Grab at saka Uber, magdala kayo ng aso. Aso. Bakit aso? Yung taga-amoy. Taga mo, hindi. Ano lang, busisihin lang. Ganun ba yun? Ganun. Sabi nga, Uber. magkaroon ng due diligence. Uber, de, yung kay Acho ba ito? Yung kay Acho Uber driver daw yun. Uber driver. Uber pala naman, oo. Yun. Ayun, so depende rin sa aso. Ang mga aso kasi, iba-iba ang training yan eh. Yun. Diba? Meron para sa drugs, Meron para sa bomba. Yes. Ayun, di ba? Merong para sa Para sa pagkain. sa dog food lang. Di ba? Ayun, mga ganon. Kaya yun. Kaya patuloy na umaasa nga yung Philippine Drug Enforcement Agency. Anong gagawin to kaya? Ano yun? Kailangan maging maingat. Hindi, diba? bubusisiin mo. Kung Uber driver ka, o Grab driver ka, pakibuksan nyo muna yan, bago isa ka yan. Kasi nakakita na ako ng ganyan. Bago kinuha yung gamit, talagang tinitignan maigi. Kung yun, ito ba, katulad kung ito ba yung mga dokumento, kung dokumento ba talaga ipapadala, o kung mga pagkain, o kung ano man, talagang yun ba talaga yung papadala, binubusisi naman. Baka bomba? Bomba, di ba? Yung inventong ng bomba, namatay na. Si Hugh Hefner, 91 years old. Ibang klaseng bomba naman yun. Playboy. Yung mga nakalakihan mo Bahay ka. Ayun. Kasama yun. Kung matatandaan mo, di ba, doon sa may Quiapo, yung
may dala yung nagkaroon ng pagsabog nung nakalipas na taon. Oo. Yung may pinadala sa kanya, hindi niya alam. Pampasabog pala yun. Nako. Sumabog, kasama siya dun sa mga namatay. Aroy, Diyos ko. Grab Express naman yun. Naku, grabe pala nangyari Kaya yan. yun yung kalagaan ng pagiging maingat at mabusisi dun sa ipinapadalang mga gamit. Kaya nga, binabanggit ni PIDEA Director General Aaron Aquino na dapat maging maingat at tignang maigi ang mga pinapadalang gamit ng mga parokyano ng Uber at Grab. Sa ganitong paraan daw ay matitiyak na hindi sila nagagamit ng mga sindikato upang maging courier ng illegal na droga. Kahirap din naman. Dapat tayo mag-ingat talaga, no? Baka kayo maging courier ng droga na katulad ng sa Bureau of Customs. Hindi yun, sa Green Lane pa. Talaga sinadya yun, Kuya Melo. Matindi, pero mo 6.4 billion pesos na halaga ng droga. Ang dami ng mga nakabantay dyan sa Bureau of Customs na yun dating hepe ng PIDEA yung nandyan Kapag pa naman may nakalusot pa na illegal na droga dyan Yan. Ayoko na. Ayoko na maniwala, di ba? Ayun, so tama yan pag-iingat. Buksan mo, kasi doon sa yung mga ano natin, mga cargo forwarder, yung mga padalahan natin ngayon. Totoo yan. Di ba doon mga electronic, yung mga cellphone, pakitanggal nyo nga po ang battery niyan. Pakitanggal po. Opo, i-check lang po natin. Check po natin. Sige, paki-on po, paki-on. Paki-on. Paki-on po. Pakitanggal po, pakitanggal na po. Yun, yung mga ganon. May pinadalang pagkain. Oo. May pagkain ho ba to? Pwede ko ho ba tikman muna sandali? Tinitikman ba talaga? Pag-iingat yun, sa madaling salita, pag-iingat, di ba? Yun. Para na sa ganon, maging maayos yung paghahanap buhay naman. Correct. Nung mga nasa Grab at Uber, talagang yung iba, wala namang ibang layunin dyan kundi magtrabaho na maayos, Kuyang Melo pagkatapos mahahaluan o masasangkot sa illegal droga, nakakalungkot pa doon, makukulong pa at makakasuhan. Matindiran, Kaya yun ang iniiwasan ngayon ng PIDEA kasama yung Land Transportation Franchising and Regulatory Board at kinatawan ng Uber at Grab matapos sila magpulong kahapon sa tanggapan ng PIDEA. Anyong kapusualang gatos ng Jemmy sa Radyo DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Saksi sa Double B! Alas 6:39, kaya naman mga kapuso, mag-reduce na kayo. Ayan, alam nyo ba na ayon po sa Royal Society of Medicine ng Great Britain, meron palang mahigit sa 65 sakit dahil lang sa maraming kolon o yung malaking bituka natin. Ayon po naman sa Vegetarian Times, ang kamatayan daw ay nag-uumpisa sa kolon. Delikado yan. Kaya dapat regular tayo mag-cleansing ng ating kolon at malaking bituka. Ugaliin po natin uminom na maraming tubig sa maghapon at regular na kumain ng mga prutas at gulay na tumutulong sa digestion at maglinis po ng ating kolon. Kung busy naman kayo o kaya naman ay tinatamad kumain po ng mga prutas at saka gulay, pwede rin kayong uminom ng iba't ibang juice. Yan, tulad ito, red juice, mga kapuso, red juice. Ang red juice po, mayroong mahigit sa 30 sangkap. Ulitin po natin, mahigit sa 30 sangkap tulad ng halimbawa ng pinya, mansanas, bayabas, green tea, aloe vera, grapes, barley, wheatgrass, ampalaya, lagundi, olive, kamatis, ginseng, sambong, blueberry, cranberry, onion, ginger, garlic, at iba pa. Wow, ang dami. Kaya hindi na kayo tatamaring maganda po ng napakaraming prutas. Uminom lang kayo ng red juice. Mas masarap ang pakiramdam kapag malinis ang kalooban. Mabibili sa Mercury Drug at iba pang outlet sa buong Pilipinas. Red juice, mga kapuso, oras natin. Alas 6:40 na po na umaga. Mga kapuso, siguraduhing malusog at matibay ang ating pangangatawan lalo na ngayong tagulan. Ugaliing matulog ng hindi bababa sa 8 oras. Maglaan ng panahon para makapag-ehersisyo sa loob man o labas ng bahay. Huwag kalimutang uminom ng sapat na dami ng tubig araw-araw. Kumain ng masustansyang pagkain. Palakasin pa ang resistensya sa pamamagitan ng pag-inom ng vitamins. Alagaan natin ang ating kalusugan ngayong tagulan. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B. Super Radio! Saksi sa Double B! Ito ang sama-sama nating pagiging Saksi sa Double B! Ang isip ko litong Ayun. di ko alam hanggang
Sino to? Tawagan na natin si Cheryl Cruz. Alas 6:44 na po ang oras. Yan, kapanahunan namin ni Weng Salvacion ito. Mr. Dreamboy. Yung mga naghahanap ng Mr. Dreamboy dyan. Mga naghahanap ng date, syempre. Saka yung naghahanap ng Dream Girl dyan. High-tech na ngayon eh. Pati panliligaw ngayon. High-tech na. Yung kayong mga naghahanap, mahilig sa dating apps, pinag-iingat kayo, Weng Salvacion. Good morning, Weng. Morning, Melo. Hindi ko alam kung nasubukan mo na yung mga ganitong klase ng apps. Pero hindi na ako makarelate. Hindi na ako makarelate sapagkat ako ay nakatali na ako eh. Ay, kaganda ng misis mo eh. Nakatali na ako eh. Oo. Ikaw ba ay ginagamit mo ngayon yan? No, hindi ko siya nitry at wala akong balak itry. At saka hard to get ka. Ano ka? Diba? Hindi naman sobra naman, no? Babaeng Pilipina ito. Nasiga. Maton ako, maton. Sasabihin ko sana, mayumi ka eh. Maton ka pala eh. Takot manlig. Mario Joseph naman oo. Pero naku, napakabusila. Sobra ka naman kung takot manligaw. Grabe ka. Pag ito po ang nasungkit nyo, kayo mga binata. Binata lang po mga Uy, wag kang ganyan. tinatawagan namin dito yung talagang mga certified na bachelor, mga kapuso, napakabusilak po ng puso ng Weng Salvacion. Kita nyo naman, di ba? Nakikita nyo rin sa TV ito. Mamaya, sasalang na naman ito. Basta kung makapromo ka, ha? Maganda po ito. Talagang, nako. Alam mo, kababayan talaga kita. Eto na report. Nung araw, pen pal, saka phone pal lang. Ngayon ay may dating apps pa. Yung maghihintay ka ng mga 2 buwan bago dumating sa'yo. Kasi snail Correo, di ba? Oo. Hintay ka ng 2 buwan bago dumating yung sagot ng nililigawan mo. Ang downside nitong mga high-tech na ito, ay Yan. napakabilis naman. Di ba ang usapan ngayon sa text lang ay nagkakasagutan na. Tapos, eyeball na tayo. Eyeball na, Diyos ko. Doon tayo nagkakaroon ng delikadong pagkakataon sa eyeball Yun na ang yan. mahirap to. Marami na didisgrasya sa mga ganyan-ganyan, di ba? Oo, kaya ingat din po yung mga gumagamit ng social media. Facebook na yan. Naku, Yan. Gayahin niyo po si Weng Salvacion. Weng, go ahead. Na walang Facebook. Nagpaalala Melo si PBA Representative Jericho Nograles sa mga kabataan na mahilig sa dating apps Yun. na lubusin ang pag-iingat dahil posible din po itong maging dahilan para mahawaan kayo ng HIV/AIDS. Naku po. Bakit? Yan, ayon kay Nograles, popular po ngayon sa ating mga Pinoy ang dating apps kagaya ng Tinder, Scout, OkCupid at How About We. Di ko alam yun Hindi ko rin alam na may ganito palang apps. Oo. Kung hindi na po ito pag-iingatan, pwedeng maglagay sa peligro sa sino man kasama na yung pagkakaroon ng sakit. Ang ganitong apps umano ay nagbibigay daan lalo na sa casual sex na bukas sa iba't ibang uri ng panganib at sakit gaya ng HIV/AIDS. Wow. Gate ng kongresista, higit na dapat mag-ingat ngayon ang mga Pinoy dahil napakabilis po ng pagkalat ng HIV/AIDS sa ating bansa. Mismong ang United Nations na nagsabi nitong Agosto na may 10,500 HIV cases sa Pilipinas hanggang sa pagtatapos lamang ng 2016. Ito ay 140% ang itinaas kumpara sa 4,300 cases lamang na naitala naman noong 2010. Ang inyong kapuso, Rowena Salvacion ng GMA Super Radio DZWB, walang kinikilingan, walang pinuprotektahan. Ang sama-sama natin saksi sa Double B. Good morning! Ito ang saksi sa Double B. Alas 6:48 na po ang oras. Natatandaan niyo ba mga kapuso si Senator Miriam Defensor Santiago? Ayan. Unang taong ng kanyang kamatayan ngayon. Unang anibersaryo. Mula nang siya po ay mamayapa. Senator Miriam Defensor Santiago, gugunitin ngayong araw ng mga kaanak at saka mga kaibigan. Ito ay pinag-iisipan na gawaran ng Quezon Award. Quezon Award, mga kapuso, ng kanyang mga kapwa senador dyan sa Senado ng Republika ng Pilipinas. Ay hindi na talaga mapapantayan yun. Nag-iisang Miriam Defensor Santiago. Rod Vega, ano mga aktibidad para sa unang anibersaryo ng kamatayan ni Senator Miriam Defensor Santiago? Rod, good morning, Rod. Magandang umaga po yung Melo. Magkasama-sama ngayong umaga, mga kaanak, kaibigan at mga dating taga-suporta nitong si Senadora Miriam Defensor Santiago para sa unang anibersaryo ng kanyang kamatayan. Isang misa ang isasagawa sa ngayong umaga dito sa Loyola Memorial Park sa Marikina kung saan nakahimlay ang labi ng Senadora. Inaasahang gugunitain ng mga kaanak, kaibigan, taga-suporta ni Senator Miriam ang naging makabuluhang buhay nito kung saan naging mabuti siyang senadora, hukom at opisyal ng ating pamahalaan. Si
Si Senator Miriam ay sumakabilang buhay noong September 29, 2016 sa edad na 71 taong gulang dahil naman sa lung cancer. Isinusulong ako yung Melo, gaya ng sinabi mo, ng dalawang nakasama niya sa Senado ang paggawad ng Quezon Service Cross. Quezon Service Cross pala yun. Okay. Ito yung pinakamataas na award o pagkilala na binibigay ng bansa ng ating republika sa mga naglingkod sa gobyerno. Sa kanyang 5 dekada na public service, nagpamala si Santiago ng academic, professional, moral excellence. Naging bantog ang senadora sa kanyang mga pick-up lines. Oo, no. Ibig sabihin, naka-relate siya sa henerasyon ngayon. Yung mga Millennials, kung tawagin natin, dahil doon sa kanyang hugot lines. Mga hugot at pick-up lines. Oo. At naging, alam mo naman, ang Senadora Miriam, pag may mga Senate hearing, ay matatalim yung kanyang... Ay, talaga naman, oo. Naalala mo yung kanyang pinagalitan. Saka yung mga highfalutin words niya, di ba? Bubuklat ka ng diksyonary, hahanapin mo doon ano ba yun? Babalik ka sa diksyonaryo mo. Matatanda mo na sa isang Senate hearing, yung isang impeachment noon. Ayun. Merong isa na pagalitan. Si Secretary Aguirre ba yun? Iba pa yun. Siya na nga yun. Oo. Yung nagtakip ng tenga, habang ang ating buting senadora ay nagsasalita. Ganun din, ayun, napagalitan yung dati abogado nung corona impeachment. Yun. 1992, babalikan natin yung nakaraan, ika nga, 1992, tumakbo bilang Pangulo ng Bansa si Santiago, subalit na bigo, pero nanalong senadora noong 1995. Siya po'y naging Quezon City Presiding Judge, RTC, Judge Quezon City, Immigration Commissioner, Agrarian Reform Secretary, at naging senadora noong 1995 hanggang 2000 at mula 2004 hanggang 2016. Tumakbo siya noong 2016 election at isa siya. Kumbaga ang kanyang si Pangulong Duterte ay special mention siya. Yung paghanga ng Pangulo ay wala talagang kumbaga siya ay hanga dito naman kay Senadora Santiago. At si Senadora Santiago po ay nailuklok din na-elect siya bilang judge ng International Criminal Court dyan po sa The Hague, Netherlands, at nabigyan po ng Ramon Magsaysay Award for Government Service. Ito ay katumbas, mga kapuso, ng itong pamosong Nobel Peace Prize. At may konti ay bibigay natin sa iyo, Kuya Melo, yung magiging kaganapan, yung misa at yung mga magiging kaganapan pa dito sa kanyang puntod dito sa bahagi ng Loyola Memorial Park sa lungsod ng Marikina. Ang inyong kapuso, Rod Vega ng GMA Super Radio, DCWB, walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. So let me share with you the latest scientific finding. Studies show that one cigarette reduces life by 5 minutes. But researchers also show that sex increases life by 10 minutes. So it's just common sense. Kahit malakas kang manigarilyo, basta mahilig ka sa sex, matagal kang mamamatay. Ibisyo, Madam Senator, alas 6:53 ang oras sa buong Pilipinas. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programa Saksi sa Double B. Super Radio. Saksi sa Double B. Alas 6:58 na po ang oras, mga kapuso, sa buong Pilipinas. Nakuha naman natin yung mga nangyayari dyan sa Senado. Si Senator Antonio Trillanes IV, walang kakayahan daw na mapali si Senate President Coco Pimentel sa pwesto. At si Senator Richard Gordon bilang Blue Ribbon Chairman ayon sa Majority Bloc Senators. Nympha Rabelo, kumusta na ang Senado, Nympha? Magandang umaga sa iyo, Melo. Hindi daw magtatagumpay si Senator Antonio Trillanes kung ipakukudita si Senate President Coco Pimentel at kung patatalsikin si Senator Richard Gordon bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Sinabi ni Senate Majority Leader Tito Soto na solido ang suporta ng 16 na mga taga-mayorya para kina Pimentel at Gordon, kaya hindi sila makukuhanan ni Trillanes ng kailangang boto para sa gusto nitong mangyari. Para magtagumpay ang kudita sa Senado, sinabi ni Soto na ang kanyang bloke ang kailangang makuha. Kabloke niya sina Senators Honasan, Lacson, Poe at Pacquiao.
Mariin ding sinabi ni Senator Ping Lacson na mananatili si Pimentel na Senate President at malabong may makakuha ngayon ng 13 boto sa Senado na siyang kinakailangan para mapalitan si Pimentel. Ayon naman kina Senator J.V. Ejercito at Senator Juan Miguel Zubiri, walang dahilan na palitan sina Pimentel at Gordon dahil kapwa naman maganda ang performance. Hindi rin nila totoo ang paratang ni Trillanes na wala ng independent sa Malacanang ang Senado at katunayan daw nito ang maraming panukalang batas na isinusulong ng Malacanang na hindi naman basta inaaprobahan ng Senado kagaya na lamang ng tax reform bill. Sa punong balitaan kahapon, sinabi ni Trillanes na igigiit niya na palitan si Gordon bilang Blue Ribbon Chairman dahil aniya hindi patas at naging taga-absuelto na ng Malacanang at reward-winning daw ang performance bilang Blue Ribbon Chairman, hindi award-winning kundi reward-winning. Reward-winning, Kasi yun daw nasa SBMA, tao daw ni Gordon. Si Attorney Esma? Oo. Namin naman ni Senator Gordon na siyang nagrekomenda dahil deserving naman. Pero hindi daw yun reward para sa kanyang, doon sa sinasabi ni Trillanes sa pagkampi niya sa Malacanang gamit ang Blue Ribbon Committee. Si Esma ba, nung panahon ni Senator Gordon bilang chairman ng SBMA, nandiyan na ba yun? Nasa SBMA na ba yan nun? Ayan ang hindi ko sigurado, pero ang sabi ni Senator Gordon, nirekomenda niya si Attorney Esma. Di ba, ang sinasabi nun si Martin Dino ay rekomendado naman ni Senate President Coco Pimentel dahil kasamahan niya sa PDP laban. Okay. Nga pala, dahil si chairman din, barangay chairman dati. Tama. Di ba, si chairman, dating barangay chairman at dating SBMA chairman, tawag dito, Martin Dino, di ba yan yung nag-file ng Certificate of Candidacy bilang, tama ba, Pangulo, no? Oo. Yun, no? Yun. Habang hinihintay siya yung sinubstitute, di ba, ni Presidente. Presidente. Ayun. Ayun. Kaya ang sabi ni Senator Trillanes, dapat makita daw ni Senate President Coco na mas malakas daw si Senator Gordon ngayon kay Presidente kasi yung tao niya si Dino, natanggal. At ang Esma, nandun. Sinong may sulsul niyan? Trillanes. May sulsul talaga eh. May sulsul, intriga. Parang mga bata, oy, kaya mo bang tapikin ito? Pitikin mo nga sa tenga. Mga ganon. Talaga naman. Ikaw, nalamangan ka. Hindi bang mas malakas, hindi pala ikaw eh. Ang sulsul. Pero sabi ni Senator Trillanes kahapon, yung chairmanship ni Gordon sa Blue Ribbon, ang salamin ng kawalan ng independence ng Senado sa Malacanang. Kaya, kung hindi daw yan papalitan, kikilos daw siya para mapalitan si Pimentel bilang Senate President. Magkukudita siya. Oo. Pang ilan na niyang kudita yan? Pangatlo na sa yan. Senado. Isa. Pero sa kabuuan, pangatlo. Kung sakali. Oo, pwede. Kaya lang, sabi nga ng mga kapwa senador, hindi siya makakapagkudita kasi 5 lamang sila sa minority block. Kailangan 13. So, ibig sabihin, para maka-13, kukuha siya dun sa majority block ngayon na hindi naman daw bibitiw sa pagsuporta kina Pimentel at Gordon. Kaya lang, hindi maganda yung record ni Senator Trillanes sa pagkukudita. Puro flop. Hindi nagtagumpay. Hindi nagtagumpay. Oy, si Dino pala, nabanggit mo rin, si Dino ay i-confirm na ni Presidente na siya ay magiging itatalaga bilang Undersecretary ng DILG pala for Barangay Affairs. Okay naman pala eh. Di ba? Oo, pero narinig ko report ni Tuesday hanggang kagabi, wala pang papel. Wala pa? So, hindi pa siya makakaupo. Pero binanggit na ni Presidente, di ba? So, ibig sabihin sigurado na. Oo, yun. At least tatlo naman sila. Hindi naman nabawasan ng ang Dino sa gobyerno, di ba? Yung anak niya, di ba? Yung Lisa Dino, di ba? Anak niya, di ba? Tama. Sa film center, Film Academy. Film Academy. Film Center yung may mumu yun eh. Yung may mumu. Yung kasi nadadaanan ko araw-araw. Yung may mumu yun eh hanggang ngayon eh. Pagkatapos yung kanya manugang, di ba? National Youth Commission. Si Aiza. Yun. Tama. Yun. Ayan eh, at least okay na. Alam mo, naalala ko tuloy. Naisip ko tuloy doon sa mga nangyayari ngayon na patayan, intriga sa Senado, mga bangayan. Maisip mo, ano kaya kung buhay si Senator Miriam? Ay, kaya nga Anong kaya masasabi, diba? Diyos ko po. Nako, pag hindi parang... pero mas namimiss natin, Senator, sa mga ganitong klase ng panahon o sitwasyon, totoo.
Oo. Totoo. Tuloy binabrowse ko yung kanyang mga famous lines. Oo. I lied. Oo. I lied. Diba? Oh, I lied. At saka sabi niya, diba, pagka ang, ano daw ang tawag, kapag ka ikaw ay nagtapon ng basura sa dagat. Oo. Ano tawag? Pollution. Okay. Oo. Pero pag nagtapon ka ng politiko, corrupt na politiko sa dagat, ang tawag doon ay solution. Solution. Ayan na inyong kapuso, Nimpa Ravelo ng Jemmy Super Radio DCWB. Walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Alas 7:05 na sa mga kakilala po at mga kaibigan, mga kamag-anak ni Ginoong Primitivo San Jose Enriquez. Primitivo San Jose Enriquez, siya po ay sumakabilang buhay na. Si Mr. Primitivo San Jose Enriquez, siya po ay ang kanyang mga labi nakaburol ngayon sa mortuary ng Santa Ana Parish Church. Sa lungsod ng Maynila, ang kanyang libing po ay gagarapin sa Manila South Cemetery pagkatapos ng misa ng alas 8 ng umaga sa Linggo, Oktubre 1, mga kapuso. Ang oras natin, susunod na po mga balita namin ni Joel Rezabel, alas 7:05 na ng umaga. Alas 8:32. Ako pa rin po ito, mga kapuso. Melo Del Prado po. Wow! Si Melo Del Prado? Panalo! Good morning. Mga taga, Iligan City. Magandang umaga po sa inyo. Good morning! Abay, dyan pala ay fiesta sa Iligan City. Viva Señor San Miguel. Ayun. Good morning! Morning po sa inyo, mga kapuso. Samantala po, dakuha muna natin si Rod Vega ngayon. Diyan po sa Loyola Memorial Park. Ngayong araw na ito ay unang anibersaryo ng kamatayan ni former Senator Miriam Defensor Santiago. Nasa Loyola Memorial Park sa Marikina. Rod Vega. Rod, kumusta dyan, Rod? Rod? Yuhu! Rod Vega! Mabalikan natin si Rod Vega, mga kapuso. Loyola Memorial Park, Marikina, sa puntod ni dating Senator Miriam Defensor Santiago na ngayon po ay napapalamutian ng mga bulaklak. Okay na si Rod? Yung mga hugot lines, Soy. Kilala si Senator Santiago dyan, maliban sa talagang matapang. Napakahaba po ng kanyang mga ipinagsilbi sa ating bayan. Nag-umpisa bilang, siyempre, abogada siya. Naging judge sa RTC, mga kapuso. Naging Immigration Commissioner. Naging Department of Agrarian Reform Secretary. Naging senador. At ito'y kumandidato pa bilang Pangulo at bilang pinalad. Napakagaling na mambabatas, mga kapuso. Rod Vega, Rod! Okay na, Rod? Melo, yes, Melo, ay handang-handa na rin itong pinakapunto ditong si Senator Miriam Defensor Santiago sa gagawing misa ngayong alas 10 ng umaga. At ayon doon sa isa sa kanyang mga staff na sa Senado, dating sa Senado, no, ay bago yan magkakaroon ng tribute for Senator Miriam dito naman sa kanyang punta sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Yung pagpasok mo pa lamang ito sa may Loyola Memorial Park, mayroon ng isang malaking tarpaulin na ng Senadora, yung kanyang picture at nakalagay sa Legacy Lives On. At sa paligid ng puntod ay mayroong mga pulang ribbon na nakakabit sa mga halaman at lang puno dito. Yung pulang ribbon ito, yung pula kasi ayon sa ilang mga staff ng dating Senadora, ay yan ang kanyang campaign color, no? Mula pa nung siya ay tumakbo no 1992 elections hanggang sa pinakuli niyang pagsabak sa politika ng 2016 election. Nagagaya ka na rin ng magandang flower arrangement sa ibabaw ng kanyang puntod. Ang kanyang puntod ay katabi ng puntod ng kanyang anak na si Alexander. At meron din niya ikinabit ng mga tarpaulina ng Senadora. At ito yung nagalaman ng mga quotes, kanyang mga quotes na pamoso dito naman na ibinigay nung siya po yung nabubuhay pa. At inaasahan nga ang pagbansa ngayong alas 9 ng umaga ng mga kaanak, kaibigan at maging mga dating taga-suporta ni Senator Miriam na hanggang ngayon ay patuloy pa rin iniidolo itong kanilang idolong senator na namatay noong September 29 last year.
at sa edad na 71, Camelo. Bata pa siya nung siya mamatay, 71 years old. Ang matay niya ay cancer sa baga, di ba? Lung cancer. Lung cancer. At bago yan, may tatandaan nyo, ay yung beses na rin siya nag-leave sa Senado. At ganun din, pero pumapasok pa rin siya, no? Pagkatapos yung kanyang leave. At pinagpapatuloy yung kanyang trabaho bilang senator. At yung isang highest na posisyon na kanyang kamita ay nang ma-elect siya dun sa International Criminal Court, tama. Sa Dahig, sa Netherlands. Ang senadora ay, kumbaga, meron din isang tapo din dito, nagsasabi na let the woman take the position of a man. Ibig sabihin yung person service cost ay maibigay sa kanya. Dahil sa history daw, pati lalaki yung nakakuha ng person na service cross. At, yun yung Quezon Service Cross. Yan ang igagawad sa kanya ng mga kapwa niya senador, no? Mga kapwa niya senador. At ito'y kinakailangan din na may dastas din ng Pangulo. Malacanang, oo. Tama yun. Pero alam mo naman, highest civilian award yan eh. Highest civilian award. Alam mo mga Camelo, kung susubaybayan natin, no? Sa mga debate doong nakaraan presidential elections, ay kumbaga yung paghanga ng Pangulong Rodrigo Duterte sa Barmedia may talagang hindi matatawaran. At talaga naman isa siya sa sinasabi ang tawag na kay Senator Miriam ay Madam o Ma'am Madam Senator. Sa mga oras na ito ay yung pinandawarating yung mga bisita dito naman sa pinakatuntod niya dito sa Miguel Leal Memorial Park at kulay pula yung ilang mga yung kulay ng kasuotan na suot ng kanyang mga supporters sa Siyang Melon. Wala dito sa Leal Memorial Park sa bahagi ng Marikina City ang inyong kapuso. Rod Vega ng GMA Superagdo. DCW lang Pilipinan, walang pinagpapagsahan. Kaya kung ano yung pwede sa lalaki, dapat pwede sa babae. Kung nabubugbog ang asawa mo, bubugbugin mo rin. Pag-aralan mo pag umalis na siya ng bahay. How to protect yourself, maybe study martial arts or study your kitchen and what available appliances are might be you might use in self-defense. Kasi kawawa naman sila, nangamatay-matay sila. Ngayon, kung nang babae ang asawa mo, di dapat mamlalaki ka rin. Ay? Para matupol siya. Well, if you get into trouble with that, maybe you should see a lawyer like myself. So let me share with you the latest scientific finding. Studies show that one cigarette reduces life by 5 minutes. But researchers also show that sex increases life by 10 minutes. So, it's just common sense. Kahit malakas kang manigarilyo, basta mahilig ka sa sex, matagal kang mamamatay. Sino mo si Hugh Hefner, di ba? 91 years old. Ang mga nakakatalik daw, 1,000 babae. Kita nyo naman yan, no? Yun yung may-ari, nagtatag ng Playboy magazine, Hugh Hefner. Don't play words with me. Words are my livelihood. Ano po si dating Senator Miriam Defensor Santiago. Ang oras natin mga kapuso, alas 8:39 na po ng umaga. Mga kapuso, kayo ba ay nagiging malilimutin na? Ayan ha. Ito ang yung pagiging malilimutin, walang pinipiling edad dyan. Mga pastudyante, nagtatrabaho o retired na. Buti na lang po merong Memo Plus Gold. Ang Memo Plus Gold ay isang herbal supplement. May taglay na pure and natural memory enhancing herb na Bacopa Muniera. Tumutulong pagbutihin ang nerve impulse transmission sa brain area para panatilihing matalas ang memory. Uminom araw-araw ng Memo Plus Gold. Mabibili sa lahat ng Mercury Drug at pangunahing butika nationwide para iwas kalimot. Mag-Memo Plus Gold, lamang ang may good memory. Saksi sa Double B! Oras natin, alas 8:40 na po ng umaga. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga kwento. Good morning! Ito ang Saksi sa Double B! Alas 8:44 na po ang oras mga kapuso. Ngayon po ay sinusubaybayan natin kung ano mangyayari doon sa pag-uusap ng CAAP, Civil Aeronautics Board at saka ng Philippine Airlines. Dahil sa isang araw, di ba, narinig niyo si Presidente Duterte, sinasabi niya, binibigyan ng 10 araw ang Philippine Airlines para bayaran ng malaki ito.
halos 6.63 billion pesos na pagkakautang daw ng Philippine Airlines, mga kapuso. Sinabi ng Department of Transportation, as of July 30, 2017, naabot sa halos 7 bilyong piso ang kailangang bayaran ng PAL sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Sinabihan na daw ng Department of Transportation o DOTR ang PAL kung saan Chairman and Chief Executive Officer si Mr. Lucio Tan na bayaran sa Manila International Airport Authority ang unpaid navigational at iba pang utang nito na aabot sa mahigit sa 322 million pesos. Ang PAL ay tinatrabaho naman ng isang compromise deal sa gobyerno para ayusin ang pagkakautang na sa pagtaya nito ay aabot sa 6.63 billion pesos. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Sabi ng PAL ay inaasahan nilang makakaharap ang negotiating panel ng gobyerno para maisumiti isang compromise agreement. Ayon po kay DOTR Secretary Arto Togade, August 2016 pa nila pinadalhan ng mga abiso ang PAL para ayusin ang kanilang mga pananagutan sa pamahalaan. Matapos ang pag-uusap, nakapagbayad umano ang PAL ng 370 million pesos sa kaap. Hiniling din umano ng PAL na kung maaari ay mabayaran nila ang kanilang mga pagkakautang sa loob ng 7 taon pero ito ay tinanggihan ng Department of Transportation, mga kapuso, at sinabi ni Presidente, nalaman ni Presidente, sabi niya, 10 araw lang. 10 araw lang. So, malaking pera to, ano? Saan kaya ilala ng gobyerno ito? Pero bago ito, mga kapuso, natatandaan nyo ba yung Mighty Corporation na pinagbabayad ng 25 billion pesos naman dahil sa pagkakautang sa buwis naman ito, sa buwis, di ba? Ayun, so marami ito. Sino kaya kasunod? After Mighty Corporation, after PAL, ano kaya po ang kasunod na hahabulin ng gobyerno kaugnay sa mga pagkakautang na bilyon-bilyon ng pinag-uusapan dito? Saksi sa Double B. Alas 8:46, si Divine Reyes po ay nakatutok naman Ito sa... ang sama-sama nating pagiging naman ito? saksi sa Double B. Eto, kasi ngayong araw na ito, meron tayong earthquake drill na isasagawa. Ang tilang kalsada dyan daw po sa Bonifacio Global City ay pansamantalang isasara. Divine, kumusta dyan, Divine? Nagpaabiso na Melo ngayon pa lamang ang Bonifacio Global City sa Taguig sa mabigat o maaaring maranasang mabigat na daloy ng trapiko dahil sa isasagawang earthquake drill ngayong umaga. Simula mamaya alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, isasagawa ang earthquake drill at habang ginagawa yan ay ilang kalsada nga po yung ipasasara at papatiin muna yung mga traffic lights. Kabilang sa mga kalsada isasara para sa DGC-wide earthquake drill ay ang 11th Avenue sa pagitan po ng 32nd Street at 26th Street. Yan po yung malapit sa West Tower sa 1 Serendra at 2 Serendra. Ang 5th Avenue sa pagitan ng 32th Street at 26th Street. Gayon din sa 2nd Avenue sa pagitan ng 32nd Street at 31st Street. Ang 31st Street naman mula sa 1st Avenue hanggang Rizal Drive. 7th Avenue kanto ng Lane T. 40th Street kanto ng 9th Avenue. Gayon din sa 3rd Avenue sa pagitan po ng 32nd Street at 31st Street. Samantala kahit may earthquake drill, ay business as usual ang mga establishment sa BGC at ang aktibidad po na ito ay bahagi pa rin paghahanda sa posibilidad na mangyari ang The Big One dahil sa sinasabing hinugdang paggalaw ng West Valley po. Ay, Divine, kumusta yung traffic? Kumusta yung traffic naman dyan? Sa ngayon, anong oras ba sasara yun? Alas 10 pa. Alas 10 pa. Pero ngayon, may moderate to, light to moderate pa yung dali ng trapiko dito sa mga kalsada sa BGC. Ayun. Pero unti-unti yan, bago mag-alas 9, bago mag-alas 10, ay magkakaroon na sila ng mga warning dahil sa pagsasara ng kalsada pansamantala mamaya. Alas 10 po yan hanggang alas 12 ng tanghali mamaya. 2 oras lang pala naman yan, ano? 2 oras lang. Oo, 2 oras lang na konti pagtitiis ko, Melo. Oo, kung yung mga pupuntahan po dyan, na hindi naman kaalam doon sa earthquake drill, baka para makaiwas kayo sa abala, iwas muna kayo ng alas 10 hanggang alas 12 unless gusto nyong makibahagi doon sa earthquake drill, di ba? Totoo yun. Pero iwanan nyo yung mga sasakyan nyo at talaga maglalakad kayo para makijoin. Malayo ba yung pag-iwanan ng mga sasakyan kung sakali, Divine?
Medyo Melo, kasi maraming kasada yung pagsasagawaan nitong earthquake drill Marami yung isasara. So medyo kailangan mag-park muna sa malayo para hindi rin maabala sakaling matapos na itong earthquake drill. Ang inyong kapuso, Divine Reyes, GMA Super Radio, DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Salamat, Divine Reyes. Alas 8:49 na po ang oras. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Alas 8:53 ang oras, mga kapuso. Meron lang tayong paalala po. Pinag-iingat po ng Department of Labor and Employment at saka Philippine Overseas Employment Administration ang mga interesado po na magtrabaho sa yung mga mga kababayan natin na gustong maging OFW laban sa mga illegal recruiter. Sabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III, batay sa kanilang investigasyon, lumabas na hindi totoo ang job posting sa social media ng kumpanyang Main Agenture o Agenture 24. Ang Main Agenture 24 ay nakapasok muna sa Leipzig, Germany at nag-aalok ng trabaho para sa mga healthcare professional. Pero sa ulat po na embahada ng Pilipinas sa Germany para hindi kayo mabiktima, ito po ang pinababatid nila, hindi umano matatagpuan sa online registry of business ng Germany ang Main Agenture 24. Wala rin naman itong record sa kanilang database ng mga lehitimong foreign employer. Bukod dyan, napaglawan din ang POA na sinisingil ng Main Agenture 24 na aabot sa 5,425 euros. Ay, ang laki nun Pag kinonvert mo sa peso, yun ay 324, tama ba Andoy 324,864, tama ba ako? Galing ko sa math, no? Galing ko sa math. Yung mga aplikante para sa kanilang German language at nursing training. Ayan. Pinagbabayad din naman ng sariling visa ang mga aplikante at inobliga na maglaan ng nasa 5,360 euros para sa kanilang accommodation at food allowance. So mag-ingat po tayo sa ganyan para hindi tayo mabiktima. Saksi sa Double B. Inyong babala, ito naman yung magandang balita para po sa mga kababayan natin, mga OFW dyan sa UAE. Mayroon pong bagong batas na gumagarantiya sa maayos sa kondisyon ng mga OFW sa United Arab Emirates. Aprobado na. Ito po yung gagarantiya sa kondisyon ng mga household service workers sa bansa. Kabilang na po ang mga OFW ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, kabilang sa mga bagong benepisyo na mga household service workers sa ilalim ng bagong batas ay, sa UAE po ito, isang buong araw na pahinga kada linggo. Yan, isang buong araw na pahinga kada linggo. Dito sa Pilipinas, every other week, di ba? Ayun. 12 oras na pahinga kada araw. Ayan, kasama ng 8 oras na tulog. Medical insurance mula sa employer, disenteng tuluyan at pagkain at damit kung kailangan, sahod na tama sa oras, batay sa kontrata, round trip ticket sa Pilipinas kada 2 taon, 30-day medical leave kada taon, pagbabawal sa employer na kumpiskahin ang personal identification tulad ng passport, pagbabawal sa mga employer na manigil ang mga placement fee. Maganda pala magtrabaho doon, sa bagong patakaran nila ngayon, bagong batas ito. Mga kapuso, UAE. Magandang magiging kondisyon ng mga kababayan natin nagtatrabaho doon. Maliban sa mga household service workers, sakop din ang batas sa mga watchman, security guard, chauffeur, domestic laborer, private coach, private teacher, babysitter at saka yung mga private nurse. Hindi pa malinaw sa DOLE kung ngayon ano po ang parusa sa mga lalabag sa mga employer na. Pero maaari mo magkaroon ng pananagutang sibil, administratibo at kriminal na employer na lalabag. Ang mga kababayan natin doon, mga kapuso, doon sa halimbawa doon sa Abu Dhabi na kasama po sa UAE, bahagi ng UAE, ang dami pala na mga kababayan natin doon, 120,000. Benji Alejandro, dami, 120,000 OFW sa Abu Dhabi pa lang po yan. Saksi sa Double B. Alas 8:57 na. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B. Ito ang Saksi sa Double B. Saksi sa Double B.
Yes, ako po ang inyong lingkod, Melo Del Prado. Magandang umaga po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Salamat po sa inyong pakikinig. Good morning, happy weekend. Susunod na po, Weng Salvacion, saka si Joel Reyes Rebel sa ilang saglit. Nakabayanan nyo lang po. Alas 9:02.